Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una sa lahat ako'y nagpapasalamat, pumupuri at dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa videong ito, ating alamin kung ano nga ba ang tauhid. Ang tauhid, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaisahan niya sa kanyang pagiging Diyos na dapat na sambahin. Kaisahan niya sa pagiging Panginoon na tagapaglikha, tagapagbigay biyaya, tagapangasiwa. Kaisahan niya sa kanyang mga natatanging pangalan at mga katangian. So walang may tutulad kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang nag-iisa bilang Diyos, bilang Panginoon na dapat nating sambahin, dapat nating paniwalaan. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagpapakilala sa atin ng tauhid. Ano yung tauhid? Ito yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ang tauhid sa sinabi ng isang alipin, hindi sapat ito na kanyang sasabihin o kanyang sasang-ayunan na si Allah subhanahu wa ta'ala o yung tauhid, ito yung pagsang-ayon ng isang alipin na si Allah ang naglikha ng lahat. Si Allah ang nagbibigay biyaya, si Allah ang nangangasiwa. Hindi sapat ito na matatawag na tauhid. Dahil ang tauhid, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay binubuo ng kaisahan ni Allah bilang Panginoon. Naglikha sa atin, nagbibigay biyaya sa atin, nangangasiwa. Kaisahan niya rin sa pagiging Diyos na dapat nating sambahin at kaisahan niya sa kanyang mga pangalan at kanyang mga natatanging mga katangian. Dahil ang ibang mga tao, mga sumasamba sa mga ribulto o mga Diyos-Diyosan, paniniwala din nila o sinasang-ayunan din nila na iisa lang din ang Diyos na naglikha sa atin. Iisa lang ang Diyos na nagbibigay biyaya sa atin. Kaya naman, hindi sapat yung paniniwala natin sa tinatawag nating kaisahan ni Allah bilang Panginoon na naglikha, nagbibigay biyaya, nangangasiwa. Dahil pareho tayo ng paniniwala sa ibang mga tao na sila ay naniniwala na iisa lang ang Diyos na naglikha, iisa lang ang Diyos na nagbibigay biyaya. So hindi sapat ito bilang paniniwala na ito yung tauhid. Dahil ang tauhid ay binubuo ng pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapakumbaba, pagbabalik loob, at pag-alay ng lahat ng mga pagsamba na dalisay para lamang sa Kanya. Lahat ng mga gagawin natin, lahat ng mga sasabihin natin, lahat ng mga bagay na ito na mga ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa Kanya lamang natin ito ginagawa at sa Kanya lamang natin ito isinasaalang-alang. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi sapat na ganito lamang ang ating paniniwala sa tauhid. Naniniwala lamang tayo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na bilang Panginoon na naglikha, bilang Panginoon na nagbibigay biyaya, bilang Panginoon na nangangasiwa. Dahil kailangan natin natalikuran ang pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kailangan natin iwaksi, kailangan nating tigilan yung pagsamba sa ibang Diyos at pag-alay ng ibang mga pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Dahil sinabi nga ng Propeta Muhammad SAW, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah." So ito yung ito yung tao na kung saan masasabi nating mananampalataya kapag kanyang sinabi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Tinatanggihan niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na kinikilala ng tao dahil iisa lang ang Diyos na karapat-dapat na sambahin para sa Kanya. At hindi sapat na sasabihin lamang ito ng kanyang dila, kundi dapat ito ay tinatanggap at pinapaniwalaan ng kanyang puso at ginagawa ng kanyang katawan. Ibig sabihin, ginagawa niya yung kanyang mga obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagsamba at pagtugon sa kung ano man ang inobliga sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga gawain at pagtaglay ng mga paniniwala na itinuro sa atin ng Quran at ng Sunnah
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tauhid ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging Diyos na dapat na sambahin, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging Panginoon sa kanyang mga gawain na paglikha, pagbibigay biyaya, pangangasiwa at iba pang mga ginawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian, na yung kanyang mga pangalan at katangian natatangi lamang sa kanya dahil siya ang nag-iisa at bukod tangi at wala siyang katulad. Nawa ay napulutan natin ang aral, ang naibahagi, at hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.